Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Kasunod ng taas singil sa kuryente noong nakaraang Oktubre, bad news po muli sa ating mga residente na taga Metro Manila at Mega Manila. Dahil panibagong taas singil, muli ang mararanasan ngayong buwan. Ito ay inanunsyo ng Manila Electric Company o Meralco. Ang electricity rate na 13.47 pesos kada kilowatt hour na ipinatupad ngayong Nobyembre. Mas mataas ito ng higit 15 centavos kumpara sa 13.38 pesos kada kilowatt hour noong nakaraang buwan. Para sa mga kabahayang kumokonsumo ng 200 kilowatt hour, katumbas ito ng karagdagang 30 pesos kada buwan ng singil ng kuryente. Patuloy ang pagsasagawa ng Disaster Response Relief Operation at monitoring ng PNP para sa sitwasyon ng mga nasalanta at naapektuhan ng mga nagdaang bagyo sa bansa. Ang detalye tunghayan sa ulat ni Princess Castro. Makaraang manalasa ng Bagyong Tino at Juan sa bansa, patuloy pa rin ang hanay ng kapulisan sa pag-antabay sa mga naapektuhang lugar sa bansa. Kabilang narito ang pagsasagawa ng inspeksyon sa Command Center ng Philippine National Police kung saan personal itong binisita ni PNP Acting Chief Police Lieutenant Jose Melencio Natatis Jr. nitong Lunes. Kasama ng hepe si Police Colonel Ramon Pranada, hepe ng PCC na sumubaybay sa mga operasyon ng pulisya at mga hakbang sa pagtugon sa mga lugar na naapektuhan ng bagyo. Sa naging pagbisitang ito, nagbahagi si Natatis ng mga tagubilin para mapanatili ang maayos na koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan, pambansang ahensya at mga responder. Kaugnay nito ay patuloy rin ang pagbabantay at pagtitiyak na ang mga operasyon para sa relief, rehabilitasyon at seguridad ay maayos na naisasagawa. Bukod dito ay tuloy-tuloy rin ang 24/7 operation ng Command Center, gayon din ang pakikipag-ugnayan ng mga field unit upang tiyaking makabalik ng ligtas ang mga evacuee sa kanilang mga tahanan. Samantala nitong Lunes rin ay natalakay sa regular press briefing ang ilang security measures bilang paghahanda sa magaganap na religious rally. Dahil dito nakatakdang mag-deploy ng 15,000 personnel ang PNP para sa 3 araw na rally ng Iglesia ni Cristo sa Rizal Park mula November 16 hanggang 18. Ang deployment ay tututok sa mga lugar sa Maynila, gayon din sa EDSA Shrine, People Power Monument, House of Representatives sa Quezon City at Senado sa Pasay City. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Nagbabalik operasyon ang karamihan sa mga paliparan sa ilalim ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP matapos ang hagupitaw Super Typhoon Uwan sa bansa. Ayon sa ahensya, kabilang sa mga paliparan na muling magbubukas ay ang Masbate Airport, Bicol International Airport, Naga, Virac, Daet at Kawayan Airport. Samantala, mananatiling suspendido naman ang operasyon sa mga paliparan ng Bulan, Bacon, Sangli, Plarider at iba pa sa Subic. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, presyo ng gasolina at diesel muling tumaas. Meralco, inanunsyo ang taas singil sa kuryente ngayong buwan. Panukalang hiwalay na claim court para sa labor dispute ng OFWs, inihain sa Senado. ICC turnover issue ni Senator De La Rosa, babangga sa konstitusyon ayon sa kanyang legal team. CAAP, ilang paliparan ng balik operasyon na matapos ang Super Typhoon Juan. At DILG, sinuspinde ang pagbiyahe ng mga government officials sa ibang bansa. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.